Worship po ay parang thanksgiving natin sa Diyos, no? For all the blessings na Kanyang pinagkaloob sa atin sa buong taon. Yung mga blessing ngayon came in the form of provisions and in the form of trials as well. And sometimes, yung pong pagkilos ng Diyos sa buhay po natin ay mas lalo yung nagiging evident o talagang kitang-kita ho. And the anointing really flows pagka tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay po natin. And we learn more about who God is and He strengthens our faith sa mga panahon na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok na siya namang hindi aksidente gaya ng ating mga pinag-aaralan ng mga nakaraan, dahil ang Diyos ay pinakikilos niya ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti sa lahat ng nagmamahal sa Kanya at sa lahat po ng mga tinawag niya sa Kanyang kaharian. Kaya, yun know, after po ng ating night of worship, tama ba yun? After night of worship, meron tayong dinner na, no? Pala. So, para alam lang, no? So, after this service, anong next? Special number muna. And then? Dinner. Tapos? Hindi. Bali, service and then worship. Tama ba yan? And then dinner, special number, and then gift giving. Okay? So, yun po yung ating sequence ng gawain po natin ngayong araw. No? So, I hope na before you came here, medyo pinargahan niyo yung mga tiyan. Although mahalaga naman po ay mabusog tayo ng salita ng Diyos. Unang-una sa lahat. Amen? Parang gutom na kayo. Amen ho ba? Amen. Okay. So, sige po. So, we will now continue our study on the book of Romans chapter 8. Itong section na ito ay mula verse 31 hanggang verse 39. Ngunit dahil po sa medyo kinakailangan po ng mahabang paliwanag itong siyam na verses na ito, kaya minabuti ko na hatiin na lamang sa dalawa. Kaya yung pangalawang bahagi ko ititignan natin sa susunod na linggo, at yung una ko ay ngayong araw. At ang title ho ng ating pag-aaralan ay Victors in Christ Jesus. So bagamat ang ating text for today ay hanggang verse 34 lamang, mula verse 31 hanggang verse 34, babasahin mo natin hanggang verse 39 dahil yung second part mo natin ay verse 35 hanggang verse 39 para makuha na lang po natin yung buong kaisipan ng mayakda o ni Apostol Pablo. Okay, so simulan ko na kung basahin. Verse 31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is He to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us
of the love of God in Christ Jesus our Lord. Tayo ay manalangin. Aming mapagmahal na Diyos, salamat sa inyong pagtanggap sa amin dahil po sa ginawa ni Kristo, alang-alang mo sa amin ng mga makasalanan, sa kanyang sakripisyo at pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Kami ay nabigyan ng bagong posisyon sa inyong harapan bilang inyong mga anak. At kami inyong nilinis. At patuloy na kaming nililinis, Panginoon, sa pamamagitan po ng sanctifying work ng inyong banal na Espiritu. At gayon din ang inyong salita. Kaya, Panginoon, kada linggo kami ho ay nandito dahil nais po namin ng inyong salita na siyang katotohanan, ang siyang magpabanal sa amin. At nang sa gayon ay kami ay laging nakaayon sa inyong kalooban. Kaya hinihiling namin, Panginoon, na ang bawat puso na narito ay nandoon po, Lord, yung aming pagkauhaw at pagkagutom sa inyong mga salita. Dalangin namin na kami ay magkaroon ng teachable heart at tulungan niyo kami, O Diyos, na hindi lamang itong maidagdag sa aming mga nalalaman na, kung hindi, higit sa lahat, ito ay, Lord, magbigay sa amin ng pagpupursige na lumakad sa inyong kaharian at magpasako sa inyong kalooban. Nang sa gayon, kayo lamang ang mabigyan namin ng lahat ng papuri at pagsamba. O Diyos, ang lahat ng ito ay aming pong nais gawin dahil gusto naming mabigyan ng papuri ang aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Na kung saan sa kanyang pangalan, ito ho ang aming samot dalangin. Amen. So gaya mo ng sabi ko kanina, ay yung ating pag-aaral ngayong hapon ay ang top-over lang niya ay yung verses 31 hanggang 34 at i-reserva mo natin yung mga talatang 35 hanggang 39 sa susunod po na linggo. Nung mga nakaraang 2 o 3 linggo ay tinitignan ho natin yung sovereignty ng Diyos, na siya ang may control, siya ang may hawak, siya ang may disenyo ng lahat ng bagay. Pinag-aaralan ho natin kung gaano ho makapangyarihan ng Diyos, kung paano ho kanyang sinisinergize o kanya hong pinagduduktong-duktong at nililink together yung mga pangyayari sa ating buhay. Yun ho yung nakita natin sa verses 28 hanggang 29. That sabi rin na, we know that God causes all things to work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. So nakita rin po natin na yung kanyang mga tinredestined ay kanya hong tinawag. Yung kanyang tinawag po ay kanya hong ginastify, yung kanyang ginastify, kanyang glorify. Pero ang pinaka-ultimate good hope na nakita natin dyan, according to verse 29, ay para po tayo ay mahubog o maging kawangis ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ho, hindi ho kayang gawin niya ng Diyos kung hindi ho siya makapangyarihan. Amen? Kung siya ay matalino lamang pero wala namang kasamang kapangyarihan sa kanya, ay pwedeng merong maghadlang o humarang sa kanyang mga plano. Pero ang Diyos ho, kaya siya tinawag na Almighty God dahil wala hong mas nakapangyarihan sa kanya. Alam natin na yun ay sinubukan na hamunin ni Lucifer, pero hindi mo siya nagtagumpay. Kaya hanggang ngayon po, meron po siyang delusion na akala niya kaya pa rin niyang talunin. Hoping against all hope na talunin ng Diyos hanggang sa kahuli-hulian, pero hindi mo siya magtatagumpay. At alam natin yan sapagkat kung babasahin mo natin ang pinakahuling kabanata ng Biblia sa Book of Revelation, alam natin na ang Diyos ho ang tagumpay.
Kaya ho, hindi lamang sapat na alam mo na ang Diyos ay may control sa lahat ng bagay. Hindi lamang sapat na alam mo na siya ay makapangyarihan sa lahat. Pero ang kinakailangan maging tanong natin ay, ito bang Diyos na makapangyarihan? Siya ba ay nasa aking panig? Siya ba ay aking kakampi? O ako ay kaaway niya? O siya ay aking kaaway? Hindi ba napakahalagang tanong yan na kinakailangan itanong ng isang tao sa kanyang sarili? Yan ho ba na itanong niyo na sa inyong mga sarili? Ako ba ay nasa panig ng Diyos? Ang Diyos ba ay nasa panig ko? O ako ba ay kaaway ng Diyos? O ang Diyos ba ay kaaway ko? Kaya ho, ngayong hapong ito nawa ay masagot ang mahalagang katanungan na yan. At minsan iniisip po natin na siguro para ako ay maging kaibigan ng Diyos o para ang Diyos ay nasa panig ko, siguro kinakailangan gagawa pa ako ng maraming mabuti. Siguro kinakailangan magsimba pa ako ng marami. Siguro ngayong darating na December ano na ba ngayon? 17. O nagsimula ng simbang gabi, tama ba yun? Hindi ko na alam di ba? Kasi 40 years na akong hindi nagsisimba. Kasi simula nung naging Christian ako. At naging pastor, ibig sabihin, meron akong pananampalataya na Bible-based, kaya ako'y tinawag din ng Diyos para maging mangangaral. Pero, alam mo natin na kada Disyembre, meron pong tinatawag na simbang gabi na siyang ginagawa ko yan nung ako'y bata pa at talagang kinukumpleto ko yan. Wala akong bintis. Pwede yung tanongin yung nanay ko. Yun nga lang, pag nandun ako simbahan, madalas nakakatulog naman ako. At ang hinihintay ko ay matapos na dahil bibili ako ng yung kapangalan ko, si Toto Bongbong. Kaya nga. Saka yung Barquillos. Yung mga gusto ko dyan. Pero, ang iniisip ko ay, pag ako ay nakasimba ng marami, pag ako ay nakapagdasal ng marami, ay yun ay maidadagdag sa mga puntos na naipon ko na para ako'y maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya nga, sinishare ko nga po doon sa ating mga brethren sa Los Baños, kung ako'y nagturo sa kanilang retreat, dahil yung inassign ko sa akin na yung isang teaching na inassign sa akin ay doon sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, yung for by grace you have been saved through faith and not of your works. Sabi ko nga sa kanila, ito yung aking life verse. Ito yung pinaka-special na verse sa puso ko dahil ito ang ginamit ng Diyos para ako ay makakilala sa Kanya. Kasi alam ng Diyos na ako ay self-righteous. Alam ng Diyos na ako ay mapagmalaki dahil iniisip ko na dahil ako ay mas mabuti kumpara sa ibang mga tao, bilang tingin ko at least sa sarili ko doon, ay yun ang dahilan kung bakit ako ay papapasukin ng Diyos sa Kanyang kaharian. At sinabi ko nga sa kanila na ang pinakamahalagang araw sa akin ay hindi masyado yung aking physical birth, kung hindi yung aking spiritual birth na December 25. Yun po yung araw na ako ay nakakilala sa Panginoon Diyos. Kaya when I was young and I was growing up, akala ko talaga na para makuha mo yung pabor ng Diyos o yung approval ng Panginoon, para siya ay ma-convince mo na mahalin ka, dapat meron kang ginagawa sa Kanya na hindi mo siya gagalitin. Meron kang kinakailangan gawin sa Kanya para maalis yung galit niya sa iyo. Kaya akala ko ang mahalaga, maging good boy ka lang, okay na. Na wala kang inaagrabyado o sinasaktan na ibang mga tao. Kaya ang tingin ko sa Diyos, mahal niya ang mga good boy, galit siya sa mga bad boys. Ganun ang tingin ko sa Panginoon Diyos nung ako'y lumalaki. Kaya nga, isa sa mga paborito kong kanta nung ako'y lumalaki, pagka Pasko, yung Santa Claus is coming to town. I'm sure alam natin lahat yan dahil siguro nung bata tayo, kinakanta natin yan pag tayo ay nangangaroling. Di ba sabi ko ng awitin yung Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not pout, you better not cry. I'm telling you why.
Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Tapos, ano ka ba? He knows you when you're sleeping, He knows when you're awake, He knows when you've been bad or good. So be good for goodness sake. Hindi mo ba't madalas sa mga bata or even yung mga adults na, parang yung mga linya na yan na sinasabi diyan sa awitin na yan, yun ang parang tingin nila sa Diyos. Na kinakailangan, you must be good enough. Kinakailangan hindi ka naughty. Dahil para i-bless ka ng Panginoon, lalo na pagka Pasko, kinakailangan pasado ka sa Kanya dahil mabuti ka. Doon ka i-bless ng Panginoon. Pero hindi ho parang Santa Claus ang Panginoon Diyos. And even sa ating hong kaligtasan o pagpunta sa heaven, hindi ho doon nakasalalay o nakabatay ang ating hong kaligtasan o kawalan ng kaligtasan. Kaya ho, dito ho sa sinasabi ni Pablo, napakahalagang katanungan ho sa atin. At dito ho sa Romans chapter 8, 31 hanggang 39, ang tawag nga ho na isang pastor dito sa kanyang preaching, sa kanyang title ng kanyang preaching ay A Triumphant Song of Love. And tunay nga na ito isang triumphant na awitin ng pagmamahal, hindi natin kundi pagmamahal ng Diyos sa atin. At nagsisimula ho ang triumphant hymn or song na ito with the words sa verse 31, "What shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us?" Kaya ho, ang emphasis ho dito, simula sa verse 31 hanggang 39, is the believer's victory in Christ. Ang tagumpay natin ng mga mananampalataya dahil kay Kristo Jesus. Kaya ho, walang tagumpay ultimately. And we're not talking about temporal o pansamantalang tagumpay. Ang tinutukoy ko natin ay victory until the end, until eternity. Walang tagumpay kung wala si Kristo. Kung wala ka kay Kristo, ikaw ay talunan. At wala kang pag-asa kung ikaw ay hiwalay sa pagmamahal ng Diyos. Kaya ho, si Pablo ay, remember, ang haba ho ng Romans chapter 8, hanggang verse 39. Ngayon ho, nais niyang tapusin itong kabanatang ito sa dalawang mahalagang katotohanan sa buhay ng isang Kristiyano na nakay Kristo. Na unang-una, ang Diyos ay nasa panig mo, hindi siya laban sa iyo. At pangalawa, ay walang maaari makapaghiwalay sa iyo sa pagmamahal ng Diyos. Kaya una ko natin titignan yung pong God is for you and not against you. So in the next slide, makikita ko natin, God is for you. Ano ho ang sabi ng verse 31? What then shall we say to these things? If God is for us, ano ang tanong dyan? Who can be against us? Now, pansinin nyo ho, kung paano ho kinommunicate o ibinahagi ni Pablo ang katotohanan ito sa pamamagitan ho ng mga series of questions. So, halimbawa, ang sabi niya, what then shall we say to these things? Hindi ho tayo pwedeng mag-move on muna doon sa if God is for us, etc. Kung hindi mo natin tignan panandalian kung ano ang pakahulugan ni Pablo sa mga sinabi niya, what then shall we say to these things? Ano ho yung mga these things na yun? Yun ho yung lahat ng mga sinabi niya simula sa verse 1. And of course, yung pinakamalapit or immediate na konteksto ho nun ay patungkol sa sa pag-asa na binigay sa atin ng Diyos, sa tulong ng Banal na Espiritu, na sa ating kahinaan, tinutulungan tayo, even in the area ng pananalangin, sa sovereign ruler ng Diyos, making sure na lahat ng bagay will be done
not to destroy us, but to be for our own good, para sa ating kabutihan. At yung kanyang layunin na tayo ay maging kawangis ng Panginoon Diyos, yun ay siguradong mangyayari kung ikaw ay isang mananampalataya. Yun hong golden chain of salvation, di ba? Yung predestination, nakita ko natin yun, di ba? Yung election, nakita ko natin yan, yung pong sanctification, glorification, justification, lahat ng mga bagay na yun po, yun ang tinutukoy ni Pablo nung sinabi niya, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Kaya hindi mo maaaring gamitin lang ng sino mang tao yung verse 31 kung hindi naman talaga tunay o siya yung binabanggit ng Biblia doon sa mga nakalipas na verses. Kaya katandaan natin, to those who love Him and to those who are called according to His purposes. Kung ang tao po hindi ligtas, hindi niya kayang mahalin ng Diyos. So, ibig sabihin, kung hindi niya kayang mahalin ng Diyos dahil hindi siya Christian, hindi rin niya pwedeng i-claim yung sinasabi ng Bible that no one and nothing will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus. If you are not in Christ Jesus, you do not understand and you are not included doon sa sinasabi ni Paul na walang sino mang maaari makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung ikaw ay hindi tinawag ng Diyos, definitely yung verse 31 hindi rin para sa iyo. God cannot be for you. In fact, God will be against you. Kaya ho yung konteksto ay laging napakahalaga. We should not take just one verse and try to put in our own meanings and interpretations sa mga isang isolated na verses lamang dahil makakamali ho tayo sigurado sa pag-aplika or application ng isang verse na yan. Kaya ko lang ho binabagit niya kasi nga isa yan sa mga paborito ng mga tao kahit na yung mga hindi Kristyano ay pino-quote po nila yan. So yun ay isang lang po. Just want to be wary about that mistake na ayaw ko nating mangyari. Kaya ho, mahalagang maunawaan na hindi lamang sinabi ni Paul na who is against us. Kasi pwede lang sabihin ng tao na sino ba ang laban sa iyo? Sino ba ang kumakalaban sa iyo? Hindi lang yun ang tanong ni Pablo. Ang tanong ni Pablo ay kung ang Diyos ay para sa atin o nasa ating panig, who will be against us? If God is for us, who can be against us? Ngayon ho, yung translation dito na if, yung IF, does not really give complete justice doon sa original na lingwahe. Dahil meron konting loss in translation mo dito. Kasi pag sinabi mong if, parang siya isang conditional na word. Di ba? Pero in the original, pag yan ay sinalin mo sa English, ang talagang literal na meaning po niyan ay since. S-I-N-C-E. So, hindi mo siya isang salita na parang hypothetical. Kung hindi, may katiyakan. Ibig sabihin, ito ang totoo, kaya dahil ito ang totoo, na ang Diyos ay nasa ating panig, who can be against us? And this is one of the most comforting truths in Scripture. Itong tatlong salitang ito. God for us. Or we can say, God with us. Kasi God cannot be with you if God is not for you. Di ba? At hindi ba yan ang mensahe ng kapanganakan ng ating Panginoon? Na nung sinabi nung anghel, kay Jose, kung anong magiging pangalan ng kanila magiging anak ni Maria. Ang sabi niya ay Jesus. At sinabi rin niya yung title or function ng Panginoon.
Ano ho yun? Yung Emmanuel. Meaning, God with us. If God is with you, definitely He is for you and not against you. Kaya ho, lahat ho ay nakadepende whether God is for or against you. It is a matter of eternity. If God is for you, until eternity, God is for you. And you will be with the Lord. If God is against you until eternity, then for all eternity, He will be against you and never at your side. Kaya ho, it does not matter who is against you as long as God is with you. Kaya ho, makikita natin yung sinabi ng Panginoon sa verse 32. Sabi niya, God who gave His own Son will, anong sabi ho riyan? Graciously give you all things along with Him. Isa rin ho yan sa mga napakagandang verse sa New Testament. God who gave His own Son will graciously give you all things with Him. So how do you know? Paano nyo ho tiyak na ang Diyos ay nasa inyong panig at hindi laban sa inyo? Well, dahil po ang Diyos, kanyang pinagkaloob, ang kanyang sariling anak, nang walang bayad. Paano na lang kaya hindi niya ibibigay din ang mga ibang bagay? Again, sabi ng verse 32, He who did not spare His own Son. Hindi niya hindi niya, ano ba sa Tagalog yung spare? Pinagkait. No? Hindi po niya pinagkait ang kanyang sariling anak. Bagkus kanyang ibinigay para sa ating lahat. So sabi niya, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Gumagamit na si Pablo rito ng isang principle of teaching na tinatawag na from the greater to the lesser principle. Binigay na ho niya yung greater, or we can say greatest. At sino ho yun? Binigay na ho ng Diyos yung greatest gift, ang kanyang bugtong na anak. So anumang mga bagay pa na kanyang gustong ibigay o idagdag bukod sa kanyang anak, ay mga minor na bagay na lamang. Ito ay mga bonus na lamang. Meron nga akong nag-testify doon sa retreat ng Burning Bush sa Los Baños. Nag-testimony siya. Sa kanyang testimony, siya nagpapasalamat sa Diyos dahil yung pinakamahalagang regalo raw ay binigay na sa kanya, si Jesus Christ. At sabi niya, yung mga physical, yung mga material na bagay, ay parang nakalimutan niya yung word na mga bonus lamang. Ang nabanggit niya, kung nagamit yung salita, ay jackpot. Kaya nagtawa ng kabilahan. Kaya naging joke of the day po yun. Sabi niya, si Kristo ang pinakadakilang regalo, ang lahat ng mga bagay ay mga jackpot lamang, sabi niya ganyan. So, medyo nakalimutan niya yung word na mas appropriate, yung salitang parang bonus na lang. Pero si Kristo talaga, ang pinaka-treasure ho natin. From the greatest to the least. So kung binigay ng Diyos Ama ang pinakadakilang regalo sa lahat, at yan po yung mensahe ng Kapaskuhan, ano pa ho kaya yung mga ilang mga pangangailangan ho natin? Ito man ay spiritual o temporal o physical o mga material o mga relational na mga kaloob, no? Ang lahat ng ito ho ay very insignificant kung ikaw kumpara mo sa binigay na ng Diyos sa katauhan ni Kristo Jesus. Amen? Pagka ikaw ay binigyan ng diamond ng asawa mo, pag ikaw ba ay humingi ng karton para lalagyan ng diamond o jewelry box, sa tingin mo ba hindi ka bibigyan? Sabihin, ang mahal naman yung jewelry box. Kung kumpara mo yan sa presyo o halaga ng diamond na yun, bakit naman hindi niya ibibigay yung mas mura na halaga? Si Kristo binigay, siya ang pinaka-precious, pinaka-mahalaga. Ano pa kaya ang ilang mga bagay dito sa mundo?
Yun pagbigay ng Diyos Ama sa kanyang anak na si Kristo, actually ay meron hong tinatawag tayo na parang litrato niyan na nangyari sa Old Testament. Ginawa ho yan ni Abraham. Si Abraham po ay isang tapat na lingkod ng Diyos, pero siya ay sinubukan. At isang araw ay hiningi ng Diyos at inutusan siya na kanyang ialay ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Si Abraham po at saka si Sarah ay matanda na ho sila. In fact, nung nanganak po si Sarah, ay si Abraham ay 99 na ho. So usually pag 99 ka, yung mga apo mo na. Pero wala pa silang anak. Pero yun nga, by God's miracle, nagkaroon sila ng anak kahit nabaog na si Sarah, matanda na siya. So, nung si Isaac ay medyo lumalaki na, ayon sa mga scholar, siguro mga 11 to 13 years old, nung siya ay sinubok ng Diyos, si Abraham. So, imagine po natin kung ilang taon na si Abraham. Baka 111, 112 years old. At wala silang ibang anak na galing sa kanilang dalawa. No? Bagamat meron po yung galing sa servant nila na si Hagar. Pero sa kanila mismo, yung talagang, yung son of promise, si Isaac lang. Kaya, yung future, yung covenant ng Diyos ay nakatali sa buhay ni Isaac. Pero yun ang hiningi ng Diyos. Pero anong ginawa ni Abraham? Hindi mo niya pinagkait si Isaac. Parang ang Diyos Ama hindi niya pinagkait si Kristo Jesus sa atin. Inialay po ni Abraham si Isaac, handa na ho niyang paslangin para maging burnt offering ang kanyang anak. Ang pagkakaiba nga lang ho ng pag-aalay ng Diyos Ama kay Kristo sa pag-aalay ni Abraham kay Isaac ay si Kristo ay namatay. Pero si Isaac ho ay iniligtas ng Diyos. At nag-provide ang Diyos ng kapalit na sakripisyo. Yun ho yung isang tupa, isang lamb or ram na siyang inialay ni Abraham bilang pagsamba sa Diyos. Pero si Kristo ho, sino ho ang dapat na maparusahan? Dapat tayo ho. Pero hindi tayo pinarusahan ng Diyos, may kapalit ho tayo. Ang kapalit ho natin ay walang iba kung hindi ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya ho, pinrovide ng Diyos Ama yung pong sacrifice ng panahon ni Abraham, yung pong ram na yon ay litrato ho ni Kristo Jesus na siyang mamamatay para sa ating mga kasalanan, ngunit muling mabubuhay para tayo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ho, ang sinasabi ni Pablo rito, kung babalikan po natin ng Romans chapter 8, verse 32, kung ang Diyos ay kanyang ginanap na, ang pinakadakilang gawa na hindi mo maiisip na pwedeng gawin, ang pagkamatay ng kanyang sariling anak para sa ating kasalanan. Mas lalo nang kayang-kaya ho niya, tiyak na yung mga mas maliliit na mga pangailangan po natin ay kaya ho niyan ibigay. Whether spiritual or temporal. Kaya ho, sabi riyan, will graciously give you all things along with Christ. Yung salitang graciously, ibig sabihin po, freely. Nung binigay ko ng Diyos ang kanyang anak, yun ho ba may bayad o libre? Libre po yun. Kaya ho, ang Diyos ho, along with Christ, ay binibless ho tayo ng Panginoon. Yung mga binibigay ko sa atin ng Diyos, mga libre ho yan. Subukan nyo ho mag-inhale ngayon. Sige po, inhale. May metro ho ba yung ilong ninyo? Para bawat inhale nyo, piso. Hindi ho yung parang taxi na pagsakay mo. Bawat poste, mayroong charge.
Di ba? Libre ho yan. Yung hangin na ating nilalanghap, whether clean air yan or polluted air. Yan ang dahilan kung bakit po tayo ay nabubuhay araw-araw. Yun ang dumadali na dugo sa atin. Yan ba'y binili mo? Nagdala ba ang Diyos sa iyo ng parang isang litro ng dugo at sinabi sa iyo na every week i-refillan mo yan, may bayad dyan, 1,000 every week. Wala akong bayad dyan. Yung dumadali na dugo sa ating katawan, wala akong bayad dyan. Galing mo yan sa Diyos. Yung mga muscles at lahat ng bagay sa ating katawan ho. Nung tayo nilikha ng Diyos at tayo lumabas sa sinakatbunan ng ating mga nanay, kompleto na ho tayo. At wala hong bayad dyan. Ang buhay na wala hanggan na binigay ni Kristo sa atin, ganun din. Wala hong bayad. Hindi mo yan babayaran ng relihiyon, hindi mo yan babayaran ng pagtulong mo sa kapwa mo, hindi mo yan babayaran ng pagiging isang ulirang ama o ulirang anak. Lahat yan ay sinakripisyo na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo dahil siya lang ang pwedeng magpatawad ng iyong mga pagkakasala. Kaya sa next slide, the God who justifies you, ito ho yung another blessing of God being for us. The God who justifies you will not allow any charge to be brought against those He has chosen. Kaya anong sabi ng verse 33? Who? Sino? Shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. So paano mo alam na ang Diyos ay nasa panig mo at hindi laban sa iyo? Unang-una, dahil binigay na nga niya ang kanyang anak, sariling anak, ng walang bayad para sa iyo. Hindi niya pinagkait. How do you know that God is for you and not against you? Dahil hindi na ho i-charge tayo o ibibintang sa atin yung mga nagawa natin na mga pagkakasala. Nung hindi ka pa Christian, talagang yan? Bahagi po yan ng pagbibintang ng Diyos sa atin at pag-charge sa atin dahil meron talagang merong pruweba ang Diyos na tayo ay sumalansang sa kanyang mga kautusan at tayo ay guilty sa kanyang harapan. Yun ay nakita na ho natin na ginamit ni Pablo doon po sa mga unang kabanata ng Aklat ng Roma na ang Diyos parang nasa isang human court na siya yung husgado at hindi niya ho kinakailangan ng sino man na magwi-witness because He is the judge. At tayo ho yung mga defendants o yung mga guilty. Hindi ho tayo mga inosente. Kaya sabi ng Diyos, yung kanyang galit ay kanyang ibinuhos dahil sa dahil sa mga unrighteousness and ungodliness of men. At yun ay pinatunayan hindi naman dahil sa merong suspicion ang Diyos na tayo gumagawa ng masama. Kung hindi, kitang-kita sa kaisipan at sa lifestyle ng mga tao na yung kanilang morality, yung kanilang lifestyle, yung kanilang pakikitungo sa Diyos at sa tao, talagang pasama ng pasama. Kaya ang nararapat lamang sa tao ay na siya ay parusahan ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. Walang exempted. Kahit pinanganak ka, totoo man yun ng December 8, makasalanan ka pa rin. Kada December 8, meron tayong holiday. Pero sa mata ng Diyos, wala akong holiday ng December 8 dahil lahat ng tao ay makasalanan. No one was conceived immaculately.
Wala hong isinilang na walang kasalanan. Ang lahat po ay nahawaan ng kasalanan ni Adam. Kaya ang lahat ay nagkasala, sabi sa Romans 3:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Romans 6:23. Ngunit ang kaloob ng Diyos na buhay ng walang hanggan ay na kay Kristo Jesus na siyang ating Panginoon. Kaya ho, kung wala ka kay Kristo, you are charged as rebel, you are guilty as what? As a sinner, and you deserve not only a temporal prison, but an eternal prison of hell. And there is no bailing out. Wala hong milyones o bilyones na pwede hong magpalaya sa iyo. Nandun ka habang buhay. Pero ginawa ng solusyon ng Diyos. At tayo ay pinawalang sala niya kung ikaw ay sasampalataya lamang kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At pag ginawa mo yan, wala na roon ang puot ng Diyos. Hindi ka na, sasabihan ng Diyos na ikaw ay condemned at paparusahan, kundi sabihin ng Diyos, ikaw ngayon ang aking anak na. Ikaw ngayon ay pinatawad na. Ikaw ngayon ay meron ng buhay na walang hanggan at meron ng katiyakan ang iyong kinabukasan. Pero, habang tayo nabubuhay sa mundong ito bilang mga Kristiyano, alam niyo na meron pa rin umuusig sa atin. Meron pa rin nag-a-accuse sa atin. I'm sure pag tinanong ko sa inyo, sino kaya yun? Sino kaya number one na umuusig sa atin? 5 letra. Si Satan. Di ba? Si Satan. Sabi mo na aklat ng Revelation 12:10. And I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ had come, for the accuser of our brothers. Ayan po yung word, accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God. So, araw-araw pala ginagawa yan ng diablo, na inuusik niya yung mga anak ng Diyos. Parang sinasabi niya, whether directly or indirectly, na wala, kayo ay nasa ilalim pa rin ng paghuhukom ng Diyos. Ang Diyos ay kalaban ninyo. Ang Diyos ay hindi niya gusto kung ano man ang inyong ginagawa, kaya yung kanyang binigay sa inyo na regalo, na buhay ng walang hanggan, anytime, pwede niyang kunin sa inyo yan. Sabi niya, you're not good enough sa mata ng Diyos. He will always accuse. And he would even accuse God. Na tayo ay ini-spoiled. Kaya naman tayo sumusunod sa Kanya dahil sa binibless tayo ng Panginoon Diyos. At yan ay ginawa rin niya in the Old Testament, nung panahon po ni Job. Gusto ko lang mo basahin sa inyo itong account na ito. Beginning sa chapter 1, verse 6 ng Job. Sabi dito, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. The Lord said to Satan, from where have you come? Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth, and from walking up and down on it. And the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, who fears God and turns away from evil? Then Satan answered the Lord and said, does Job fear God for no reason? Have you not put a hedge around him and his house and all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But
Stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you to your face. And the Lord said to Satan, Behold, all that he has is in your hand. Only against him do not stretch out your hand. So Satan went out from the presence of the Lord. So dito sa serious conversation ng Diyos sa kanya Satan, ano ho ang gustong palabasin ni Satanas? Well, ina-accuse niya hindi lamang si Job, kung hindi ang Diyos mismo. Sinasabi niya, si Job, mali ang puso. Kaya lang niya binibless ng Diyos at pinagsisilbihan ng Diyos kasi yung mga pangailangan niya, binibigay ng sobra-sobra. Masagana ang kanyang buhay, in other words. At ina-accuse naman niya ang Diyos na, ang Diyos, hindi naman niya talaga kaya na magkaroon ng mga tinatawag na mga genuine worshippers and genuine followers kung hindi niya ibabribe yung mga tao ng kanyang mga blessing. Kaya ang sabi ng diablo sa kanya na subukan mong tanggalin yung mga pagpapala niyan kung hindi sigurado susumpain ka niya. Accusing God, accusing the brethren day and night. And yung kanyang ministry na yan, yung kanyang unholy ministry na yan, hindi ho nagtapos ng panahon ni Job. Until today. Until the Lord comes. O bago dumating ang Panginoon, tuloy-tuloy ho yung gawain na yan ng Job. Kaya ho, pag Christian ka, hindi mo siya dapat pinapakinggan. Kinakailangan alam natin ang salita ng Diyos, alam natin ang posisyon natin bilang mga Kristiyano kay Kristo, alam natin kung ano yung hindi pwedeng mawala sa atin na binigay niya ni Kristo. Dahil yung po yung laging sasabihin ng diablo na bibigyan kanya ng pagdududa. At sabihin niya na, hindi naman talaga ganun ang ibig sabihin ng Diyos. Na misinterpret mo lang yung sinasabi ng Diyos. Pwedeng mawala yung kanyang mga pangakong kaligtasan sa iyo. Sa isang iglap, pwedeng mawala yan. Ang Diyos, pabago-bago ng isip yan. Baka hindi mo alam, sabihin ng diablo. Sabihin niya minsan, kakampi ka, pero bukas, paaway ka na niya. So kung tayo ay nakikinig sa Kanya, talagang mabibilog ang ulo mo at ikaw ay magkakaroon ka ng pagdududa sa Diyos. Dito ho, papasok ang kahalagahan ng lagi ho natin binabalikan ang gospel. Lagi natin pinag-aaralan at lagi natin itinuturo sa ating sarili. Kung ang gospel is still amazing, tulad ng ating inawit kanina, you will continue to enjoy reviewing the gospel. Because you will not only enjoy it, it will help you sa mga panahon na naglalagay ng pagdududa, ang paaway sa ating kalalagayan sa harapan ng Diyos. Even many times, yung mga kaaway din po natin, yung kaaway natin na hindi mga Kristiyano, can also lay charges against us. And sometimes even our friends na hindi po Christian. Wag ho natin silang pakinggan ho natin ang sinasabi ng Ebanghelyo, ng Gospel. Sa sumunod na slide ho, paano ho natin alam pa, furthermore, that God is for us? Because Jesus, who died for you, prays for you, and turns away any and all condemnation. Ano ang sabi ng verse 34? More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Napaka-comforting at napakasarap pakinggan pagka alam natin na meron mga tao na nagpe-pray sa atin, di ba? Sa mga panahon na tayo parang gusto nang sumuko o mag-give up sa mga problema, pag alam mong maraming dalasal sa'yo, ay talagang lumalakas ang iyong faith na parang kaya mong harapin anumang pagsubok. Pero dito, hindi lamang tao ang nananalangin sa'yo lagi. Minsan ang tao, pwedeng makalimutan ipanalangin ka, no?
kahit hindi nila sinasadya. Pero si Kristo, na siyang namatay para sa at muling nabuhay, and sitting with authority at God's right hand, is always interceding on your behalf. Ang isang halimbawa na maaari mo nating magamit dito ay doon sa pakikipag-usap ni Kristo kay Pedro sa gabi na siya po ay pagkakanulo mismo ni Pedro ng 3 beses. Sinabi mo niya sa Luke 22:31 and 32, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. But I have prayed for you, that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. So dito ho, ang ganda ng assurance na binigay ni Kristo. Bakit ho hindi totally mag-fade away si Peter? Why will he not fall from grace? Well, because siya ay nasa Panginoon. Paano mo nalaman siya ay nasa Panginoon? Dahil committed si Kristo to make sure that his faith will not fail, and therefore, he is praying for Simon. So how will a person know, brethren, that Christ is not against you? Because there is an assurance in the Bible that if you are a believer, kung ikaw isang mananampalataya, araw at gabi, gising ka man o tulog ka man, sumusunod ka man sa Kanya o may pagkukulang ka sa Kanya, lagi kang pinapanalangin ni Kristo. Hindi niya sinasabi na meron akong day off, meron akong break muna ako sa prayer for you, pagod na ako, o sawa na ako. Wala akong ganun. He is the omnipotent God. Kahit na sabay-sabay ho tayong merong prayer request sa Kanya at this very moment, kaya ho niyang isa-isahin kung ano yung laman ng ating puso at kung ano yung mga isinulat natin o ating mga sinabi o sinambit sa Kanya sa ating mga pananalangin. Kaya ho, si Pedro ay naingatan sa kanyang buhay. At siya na-restore, of course. Kaya ho, in the next slide, how do you know God is for you and not against you? Because God gave His own Son graciously, and along with Him, He will also give other things. Pangalawa, because God who justifies you will not allow any charge to be brought against those He has chosen. And then, nakita ho natin, Jesus who died for you, prays for you, and turns away any and all condemnation. Kaya ho, ang sabi ho ng Bible, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans 8, verse 1. Now, one more thing, mahalaga po ito, at ito yung hinuli ko lamang. Sa next slide, makita ho natin, sa Romans 8, sa verse 34 pa rin, sabi niyan, who is he that condemns? Christ Jesus who died. Okay? Now, we can see here, brethren, na binanggit in the next slide, at the very onset, sa pinakasimula ho ng verse 1, yung pong pinakamahalaga na binagong katayuan ng Diyos between Him and us. Na dati tayo ay nasa ilalim ng Kanyang pag-uusga, pero lahat na kay Kristo Jesus na ngayon, ano ang Kanyang pangako? Na hindi niya babaliin. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Every time you feel condemned, go back. Balikan niyo yan ng verse 9. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So yung buong kabanata ho ng chapter 8 nagsimula with no condemnation. At ngayon ho, si Pablo ay kanyang in-explore yung idea na yan. Parang pinapa-stretch ho niya yung
yung pong prinsipyo na yan, that there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Dahil si Kristo ay namatay para sa iyo, ibig sabihin, pinatawad na niya ang iyong mga kasalanan. Siya'y nabuhay para sa iyo. Ibig sabihin ng kanyang pagkabuhay ay tinanggap na ng Diyos Ama ang kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay mapawalang sala. Hindi lamang yun. Siya'y umakyat sa langit at siya ay umupo sa kanang kamay ng Diyos. It talks about yung kanyang sovereignty over all, including life and death. Ibig sabihin din po, yung gawain ni Kristo dito sa lupa, ay kanyang pinagpapatuloy sa pamagitan po ng kanyang representative. Sino ho yun? The church. Kaya sabi ni Christ, you are the salt of the earth, you are the light of the world. Tayo ho, as believers, ang tumatayong representative ni Kristo Jesus. Kaya ho, kung siya ay nananalangin para sa church, siya ay namatay para sa iyo at sa akin, nabuhay muli, nakaupo sa kanang kamay ng Diyos sa langit, how could He possibly condemn you? It is, brethren, irreversible and impossible sa mga katotohanan na yan. Sa madaling salita, God is for you and Christ is on your side. Kaya nga, sa Biblia, sa New Testament, ang tawag mo ng Bible dyan, tungkol kay Kristo, siya ay iyong advocate. Pag sinabing advocate ho, siya ho yung defense lawyer mo. He speaks in your defense. Lahat ng kanyang mga isasaad ay para ikaw ay proteksyonan. Depensahan. Kaya ho, ang sabi sa John chapter 2, verse 1. Next slide. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. 1 John 2:1 po yun. Kaya ho, kung kayo ay halimbawa may kaso, nasa korte ka, sino ho katabi mo? Yung lawyer mo, di ba? At dahil katabi mo yung lawyer mo, okay, throughout the hearing, yung defense lawyer mo, gagawin niya lahat para ikaw ay para manalo yung kaso mo. He will speak on your behalf. Magagather siya ng mga ebidensya nang sa gayon ay to make sure na may panalo mo yung kaso na yun. Whether you are a defendant or you are the one na nag-accuse sa kalaban mo. Alam nyo ho, siyempre hindi naman ho lahat ng human lawyers nagagawa yan faithfully. Meron ako isang true story. I read this March 3, 2023. Of course, you can also check this out sa internet. Meron hong isang lawyer na ang pangalan po niya ay si Steve Glynn or Glynn. Binetray ho niya, bumaliktad ho siya sa kanyang kliyente. He was supposed, of course, to protect or to win the case ng kanyang kliyente. Pero ang problema ho, ay kanyang nilinlang yung kanyang sariling kliyente para maproteksyonan yung kaibigan niya na corrupt na judge. So yung judge na humahawak ng kaso, corrupt. Kaibigan ng lawyer. So, binaliktad yung kaso. Kaya ho, ang nangyari dyan ay binago yung mga facts, binago yung mga documents, ibang mga documents ang pinresent. So, nirig nila yung trial. Whitewash nila yung kaso. With the collaboration of the corrupt judge. At saka ho yung lawyer na yon who was supposed to be what? Protecting yung kanyang kliyente. So, nakonsil ho yung mga ebidensya, yung mga witnesses ho, yung iba nawala, yung iba naman nagbago ng mga statement. Yung ibang witnesses, hindi na dumating dahil in-intimidate na. So, in other words, yung dapat na magtatanggol sa'yo, ang siyang
naglaglag sa iyo. I mean, siguro that happens rarely, pero kay Kristo bilang ating defense lawyer, kailanman hindi po yan mangyayari. Dahil siya ho ay namatay para sa iyo, He will no longer accuse you. He is always praying for you as a believer. Jesus will never betray your trust in Him. He will not turn against you. Si Kristo ang ating faithful advocate and defense lawyer. If Satan is continually accusing you of anything, Christ will always be there on your side. And He will rebuke the enemy. And He will remind you of who you are, your real identity in Him. Kaya ho, mahalaga na makita natin, and I just want to emphasize this in the next slide. Gusto ko lang po itong matatak sa ating isip. Jesus is your advocate or defense lawyer. Pwede niyo bang sabihin niya sa kahit na isang tao lang po sa katabi niyo? Jesus is your advocate or defense lawyer. Amen. Amen. In the next slide, paano mo natin malalaman na ang Diyos ay nasa ating pandig at hindi laban sa atin? God, who gave His own Son, will graciously give you all things along with Him. Second, God, who justifies you, will not allow any charge to be brought against those He has chosen. Third, Jesus, who died for you, prays for you, and turns away any and all condemnation. God is for you and not against you. So in summary, what then? Gusto ko lang kong basahin muli yung verses 31 to 32. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is He to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, and who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Kaya ho mga minamahal na kapatid, makinig ho kayo ngayong hapon. Your steady, your solid hope this afternoon or this day is that if you trust Christ bilang inyong tagapagligtas, bilang hari ng inyong mga buhay, tiyak ho na kayo ay nasa ilalim ng kanyang pagmamahal. At wala hong anumang terorista, anumang kahirapan, anumang masamang espiritu, anumang mga disaster, karamdaman, sino mang mga tao, gobyerno, at siyempre yung pong libingan ang maaring makasira sa atin. Ang pag-asa ng Kristyanismo ay si Kristo Jesus. Huwag niyo hong ilagak ang inyong pag-asa sa politika, sa military, sa pera, sa bansa, sa psychology, o anumang mga bagay. Our hope, sabi mo ng isang theologian, our hope is found in a blood-bought, spirit-wrought, Christ-exalting, God-centered, fear-destroying, and death-defeating Lord, and His name is Jesus. Alam niyo ho, yung real o totoong happy ending sa isang believer ay hindi ho makikita yan sa mga teleserye na may magandang ending. Hindi ho yan makikita sa mga fairy tale movies na ginagawa ng Hollywood. Ang tunay ho na happy ending ay makikita lamang sa kaligtasan na binibigay ho ni Kristo Jesus sa atin. Pag hindi ka Christian, sasabihin ng Diyos sa iyo sa huling araw, I do not know you. Pero pag ikaw ay mananampalataya, sasabihin ng Panginoon, well done and faithful servant, enter into the joy of the Lord. Is that not a happy ending, friends? Sabi ho ni Jonathan Edwards, what begins with grace ends in glory.
Ulitin ko, what begins with grace ends in glory. Tayo yung manalangin. Hallelujah. Father in heaven,